Good day everyone. So for today, we are going to discuss what is bayani or kabayanihan, and at the end of this discussion, each one of us are expected to distinguish what is bayani and kabayanihan. Sabi ni Rizal, as God has not made anything useless in this world, as all beings fulfill obligations or a role in the sublime drama of creation, I cannot exempt from the duty, and small though it be, I too have a mission to fill, as for example, alleviating the sufferings of my fellow men. So sabi nga ni Rizal na that God created everyone with their own purpose, at isa rin siya doon na naniniwala siya na walang saysay ang buhay kung hindi natin kayang mamuhay ng may kabuluhan, which is living according to our purpose. Alam nating lahat na Rizal has always been an example sa bawat Pilipino because of his perspective and aspiration. Sabi dito, as a man of education, he highly regarded academic excellence, logical and critical thinking, philosophical and scientific inquiry, linguistic study, and cultural research. However, ito rin yung reason kung bakit may ilan na nagsasabing Andres Bonifacio is much better than Rizal, dahil he is more of a reformist kasi nga, diba, during the Philippine Revolution, ayaw ni Rizal na lumaban sa pamamagitan ng dahas, na sabi naman ng ilan na he is too ideal and hindi angkop yung kaparaanan na gusto niya noong mga panahon na yon. At sabi nga dito, as a person, he valued nationalism dahil hindi lang naman sa pamamagitan ng dahas may papakita ang pagmamahal sa bayan, because he battled for freedom in a quiet but effective manner na instead of using violence, sumulat siya ng mga libro, essays, and articles para maipakita ang pagmamahal sa Pilipinas. According to the National Commission for Culture and the Arts, there is no law, executive order, or proclamation that has been enacted or issued proclaiming any Filipino historical figure as a national hero, na kahit si Rizal nga daw na considered as the greatest among Filipino heroes ay hindi national hero. The title he holds now is a tribute as recognition sa contribution niya sa transformation na nangyari sa Pilipinas. So next naman po is the bayani. The Filipino counterpart, bayani is basically similar meaning but with some contextual distinctions. Based on Biscan's dictionary, Santos 1978, it provides the following meaning for bayani: hero patriot or taong makabayan, cooperative endeavor, mutual aid, a person who volunteers or offer free service or labor to cooperative invaders, to be victorious, to prevail, or mamamayani. So, ayon po kay Biscan's Dictionary, ang bayani daw po ay tumutukoy sa isang taong makabayan, or maaari naman pong tumutukoy sa isang pagtutulungan or yung pagtulong sa isa't isa, or yung pagtulong ng walang hinihinging kapalit or free volunteers, or ito yung paggawa ng isang pagsisikap ng pagtutulungan. Leading man in a play, often referred to as vida, from the Spanish word life, vida, who is contrasted with the villain or contravida from the Spanish word contra vida or against life. So, ang bida daw po ay isang dula na madalas na tinatawag na bida sa Tagalog, mula sa salitang Espanyol na buhay or vida, na contrast naman sa contravida or kontrabida mula sa Espanyol na contravida or laban sa buhay. So, yung bida po, ito po yung pangunahing karakter na karaniwang nagtataglay ng katangian tulad ng kabutihan, tapang, o kagandahang loob. At yung bida po, siya din po yung kadalasang tumatayo sa laban ng mga kontrabida or masasamang tauhan sa isang dula or isang pelikula. Next naman po ay yung kontrabida. So, yung kontrabida naman po ay siya po yung karakter na karaniwang nagtataglay ng katangian tulad ng kasamaan, pang-aalipusta. Siya yung pangunahing kalaban ng bida sa isang dula or sa isang kwento.
So, ang salitang bida at kontrabida po ito po ay based po sa aking research ay galing sa wikang Espanyol at ang kanila pong konsepto ay may kaugnayan sa paglaban o pagsuway sa isang buhay o vida. So, next naman ay yung binigay na meaning ng Dictionary Filipino para sa salitang bayani. According to them, bayani daw is a person with extraordinary courage and ability. Ito raw yung mga tao na may kakayahan na mag-stand or manindigan sa mga kung ano yung pinaniniwalaan nilang tama. Kasunod naman, ang bayani raw is a person considered to possess extraordinary talents or someone who did something noble or dakila. And ang example nga nito ay si Andres Bonifacio ng tinagurian nating ama ng himagsikan. Dahil isa siya sa mga nagtatag ng samahan ng mga katipunero na tinawag nga nating kataas-taas ng kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Dahil nga dun sa katapangan na ipinamalas ni Andres Bonifacio, pinakita niya kung ano yung mga naiambag upang maipaglaban ang kalayaan laban sa mga Kastila. Nagkaroon tayo ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon dahil sa kanyang pamumuno noong revolusyon ng mga Pilipino. At ang pangatlo naman at ang last ay ang bayani raw is a leading man in a play o yung mga bida na gumaganap sa isang pelikula. So next is heroes. So according to this, the reference adds that heroes o mga bayani in the context of mythology refer to those who had the qualities of the gods, extraordinary strength, bravery, or ability. Maganda example dito yung mga Greek gods na kilala natin, sina Poseidon, sina Zeus, Ares, Athena, Aphrodite. Di ba meron sila mga kaparihan sa isang normal tao, hindi naman ganon. Kasi din ng mga napapanood natin teleserye, si Captain Barbell, yung mga Serena na may kakayahan na magkaroon ng paa. Yun, yung mga ganun yung sinasabi na hero o yung tinuturing na bayani. And pa sa Tablero de la Lengala by the Jesuit Juan na sa Sir, they list this means for bayani. Someone brief or someone who works toward a or cooperative endeavor o yung banihan. So this definition defines bayani not as someone who is famous but rather as someone who has a passion for service, yung gumagawa ng isang bagay, isang na wala namang hinihinging kapalit or yung mga gumagawa ng para sa nakabubuti ng marami. So next is Ambeto Campo. Ambeto Campo is a history professor who sees it significant that bayani comes a few works under bayan, which is also defined as the space between here and the sky. Bayan is also a town, municipality, pueblo or nation and can refer to people and citizens o mga mamamayan who live in those communities or to those who originate or come from the same place. Bayan also refers to the day or a time of the day or even to the weather, good or bad. So, Ambeto Campo concludes na magkaiba nga yung meaning ng heroes at ng bayani. At sinabi niya rin na mas rich daw yung word na bayani kaysa sa heroes. Kasi nga yung bayani, ito yung mga tao na lumaban para sa ikabubuti ng bayan, kagaya ng mga bayani na natin ng Pilipinas, sina Jose Rizal, sina Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, tsaka yung iba pa. Napakarami ng nagawang ambag nila para sa ikabubuti ng bayan natin. Yung mga kalayaan na natatamasan natin ngayon ay dahil sa kanila. At hindi naman kailangan na mamatay muna ng isang tao para ituring natin siyang bayani. Diba? Kailangan lang ng kaunting time, ng sacrifice mula sa mga simpleng bagay, pag-share ng knowledge dun sa mga nangangailangan. At ang modern bayani nga na maituturing natin ngayon ay si Efren Peña Florida, kasi nga, diba, sinacrifice niya yung time and effort niya para makapagturo sa mga kabataan gamit yung simpleng yung pushcart na may mga libro, may maliit na board
Yan, para maturuan niya yung mga kabataan nga na magbasa, magsulat, i-share yung knowledge niya. Diba? Hindi naman siya namatay para sa bayan, pero nakagawa siya ng kabutihan na matulungan yung mga nangangailangan through education, through sharing his knowledge to other people. So next po is yung the challenging forms and definitions of bayani and kabayanihan. This is historically, mga bayani refer to those who contributed to the birth of a nation. So katulad nga po ni Dr. Jose Rizal is inalay niya po yung sarili niya sa kanyang bayan upang ipagtanggol ang bayan sa mga nananakop noon. So before po kasi sa historically is yun na nga po is contributed yung naging ni Dr. Rizal dun sa bayan natin. So next naman po is may tinatawag po tayong modern day, which is yung mga bayani ay refer to the someone who contributes to a nation and the global world. So dati po kasi is parang ilan lang yung kukontribute sa ating bayan upang maipagtanggol or magbigay tayo ng magandang kinabukasan para sa bayan natin. Ngayon po kasing modern day is marami na pong mga Filipino, almost yung mga OFW din po natin, tulad ko po dito sa ating report mamaya, is parang inuuna nila yung sarili nila kaysa ibang tao. Inuuna yung ibang tao kaysa they are often referred to as a bagong bayani. Working abroad is a form of taking risk or pakikipagsapalaran. For them, as it entails sacrifices and likely dangers such as loneliness, anxieties, traumas, fatigue, culture shock, and even exploitations. All of this they are willing to endure just to make a living and grant a better future of their respective families. So katulad na nga po kanina, sinabi ko na pakikipagsapalaran or yung kanina sinabi ko na pakikipagbayanihan, which is ito yung mga OFW nga natin na pumupunta sa ibang bansa para makipagsapalaran, para lang maibigay po yung mga pangailangan ng family nila, at inuuna nila yung family nila kaysa kanilang sarili. So nabanggit na rin po dito na nagsasacrifice sila, katulad na lang po ng loneliness, anxieties, traumas, fatigue, culture shock, and even exploitation. So dito po kasi yung mga OFW natin na ngayon ay nakakaranas din po yung iba na mga ganito kasi malayo sila sa pamilya nila, which is katulad na lang po sa culture shock. Ibang-iba po yung mga paniniwala natin dito or yung mga values, beliefs, yung mga ganyang culture kaysa po doon sa pinuntahan natin na ibang bansa ng mga OFW. So dito po ay nakakaranas po talaga tayo ng mga pagka-loneliness kasi na-miss natin yung mga families natin. Even yung mga yung mga amo natin is nakakaranas tayo ng hindi magandang pagtrato. At yun ay expected na natin kasi iba nga yung culture doon sa ibang bansa kaysa dito. Then yun na nga, nandun na naka-include yung pakikipagsapalaran kasi kailangan mong gawin yun para mabigay mo lang yung magandang opportunity para sa pamilya mo. Parang ngayong modern day, lahat naman tayo is nakikipagsapalaran para lamang maibigay natin nga yung pangailangan. So next po natin is the OFW also play a vital role in the progress of the Philippines economic status. By remitting their savings back to the country, they help the government in filling up the country's economic status with the overall dollar reserve. The money they send provides the much needed hard currency, saving the country from defaulting on foreign debt obligations. And the process, OFWs also help stabilize the Philippine peso in relation to peso-dollar exchange and also contribute to the country's GNP growth and the recognition of their contribution to the national economy of OFWs are thus called Bayang Bayani, modern day heroes kung tawagin. And the Philippines celebrate December as the month of overseas Filipino workers. So dito po sa senaryong ito is napalaki po ng papel ng mga OFW natin dito sa ating Pilipinas na nagtatrabaho po sa ibang bansa. Kasi
dun sa mga sinasahod nila at inaano nila sa bayan natin o sa Pilipinas natin ay binabalik, ay malaking tulong din sa atin upang mapataas or mapalakas pa yung palitan ng peso sa peso dolyar. So, yung mga papel po ng mga OFWs ay napakahalaga na akala natin yung mga OFWs nagtatrabaho lang doon para umincome ng pera, which is hindi lang yon. Kasi tumataas din yung yung GNP or the Gross National Growth dito sa Pilipinas. Parang mas kinikilala dito dahil sa mga OFWs natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Na yung mga OFWs natin is tinatawag din natin na bayang bayani, which is yun na nga po, bayani sila na hindi lang inuuna yung sarili nila o ibang tao, kasi nakakatulong din siya sa economic natin na sa pagtaas, paglago ng gross national growth dito sa ating Pilipinas at sa pakikipagpalitan ng peso ay nabibigyan ng mataas na halaga na yun din naman ang kagustuhan ng bawat isa. So, at dahil sa mga OFW na ginagampanan yung mga gampanin nila is may tinatawag tayong celebrate tayo ng Month of Overseas Filipino sa buwan ng December. At ito yung mga OFW natin na nagtatrabaho at nakikipagsapalaran doon sa ibang bansa upang mabigay yung pangailangan ng sa kanilang pamilya at nakakatulong din sa economic dito sa ating Pilipinas. This only goes to show that our concept of kabayanihan and bayani do shift and evolve to have a better understanding of how these concepts change. Let us compare the nation of OFWs as modern-day bayani, the earlier meanings of bayani. The online article, Ang Salitang Bayani sa Pilipinas, explain its etymology. So, ang salita daw po na bayani ay nagmula sa katutubong wika ng Pilipinas na tinatawag na Austronesian. So, ito raw po ay tumutukoy sa mga mandirigma o mga tao na nagpapakita ng kabayanihan sa pamamagitan po ng pagtatanggol sa mga So, iba't ibang antas ng pagiging bayaning Pilipino. Una, maniklad. Ang maniklad ay isang uri ng bayani sa Pilipinas na nakikipaglaban sa kaaway at maaaring makapatay ng isa o dalawang kalaban. Karaniwan, ang isang maniklad ay nakasuot ng putong na pula at dilaw na maaaring maging simbolo ng kanyang pagiging mandirigma o bayani. Hanagan. Ang hanagan ay nasa ikalawang antas na sumasailalim sa ritual kung saan dapat siyang sapian ng tagabusaw, ang Diyos ng pakikipagdigma at kumakain ng atay at puso ng kaaway. Ang ritual na pagkain ng atay at puso ng kaaway ay bahagi ng kanilang kultura at paniniwala sa pakikipagdigma at pagpapakita ng lakas at tapang sa labanan. Karaniwan ang suot ng mga ito ay pulang putong na nagsisimbolo ng kanilang katayuan bilang dato o Panginoon. Kinabuuan. Ang kinabuuan ay isang bayani o mandirigma na may kakayahang makapatay ng maraming kaaway mula sa 20 hanggang 27. Ang tawag dito ay kinabuuan. Ang pagsuot ng pulang pantalon ay maaaring simbolo ng kanilang determinasyon sa pakikipaglaban. Luto. Ang luto naman po ay isang bayaning mandirigma na kayang makipaglaban at makapatay ng mas maraming kaaway, mula sa 50 hanggang 100. Then, ang pagsusuot ng pulang jacket ay maaaring magpahiwatig ng kanilang pagiging handa at determinasyon sa laban. Lanugom. Then ang lanugom ay tinuturing na paborito ng Diyos na si Tagabusaw dahil sa kanilang kakayahan na ipakita ang kanilang kaaway sa sarili nitong tahanan. Ang pagiging itim ng kanilang suot ay maaaring magpahiwatig ng kanilang kapangyarihan o mystery. Ayon kay Dr. Zeus A. Salazar, magkaiba ang bayani at ang hero. Ang bayani ay naglalakbay at bumabalik sa mga bayan. Then, ang bayani ay lumalaban na may kooperasyon. Samantala, ang hero ay nakikipaglaban mag-isa. Ang bayani ay hindi kailangan mamatay upang maging bayani. Kailangan ng bayani gumawa ng magandang impluwensya at mga gawain sa bayan. Then, sino man daw po sa atin ay maaring maging bayani sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pakikibaka at pagtulong sa kapwa. Homemade Rizal Foremost Bayani. So,
Based doon sa ginawang article ni Esteban A. de Ocampo na pinamagatang Who Made Rizal Our Foremost National Hero and Why, is doon siya mas nakilala sapagkat yung article na ginawa niya is naglalaman ng mga information patungkol sa ginawa niyang pagtatanggol kay Rizal laban doon sa sinabing si Rizal daw is a made-to-order national hero na manufactured ng mga Americans by then Civil Governor William Howard Taft. Para masabi or mapatunayan, ma-justify na foremost and greatest national hero si Rizal, gumamit ng basis si Ocampo kung saan may mga meaning yung term ng hero by the Webster New International Dictionary of the English Language. So, unang-una dito is a prominent or central personage taking admirable part in any remarkable action or event. So, dito sa una niyang ibig sabihin is ito yung mga bayani na willing magbuwis na kanilang buhay, especially during those times na we are being colonized by the Spaniards or ng mga Amerikano in order for sovereignty, freedom, or the liberation of the Filipino people and the Philippines in general. Dito, balikan natin yung mga nagawa ni Rizal nung past. Sabi dito, took an admirable part, roughly covered the period from 1882 to 1896. So, ano nga ba yung mga nagawa niya? Siyempre na andyan yung towering figure sa propaganda, nag-take siya ng part in La Solidaridad, in-encourage niya yung mga ilustrado sa isang revolusyon, and he founded La Liga Filipina. Ito ng No Limitangere, tsaka El Filibusterismo at Mi Ultimo Adios, kung saan nag-contribute siya sa pagkakabuo noong Filipino nationality. Lahat ng to is naging patunay na isang kilalang tao si Rizal. In short, qualified siya sa unang definition. B. A person of distinguished valor or enterprise and danger. Dito is si Rizal willing na nag-take ng part sa revolution. Siya yung nag-lead sa mga ilustrados laban sa mga Spaniards. Nakita talaga ni Rizal yung katapangan niya para sa bansa at para sa mga Filipino people. Sa pagpapakita ng katapangan ni Rizal, hindi siya gumamit ng kahit na anong weapon, ng baril, ng rifle, o na kahit na anong itak sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng bansa natin. Instead, gumamit siya niresolve niya yung conflict in a non-violent manner. Kung saan yun nga, yung ploma or yung pagsulat niya ng nobela. Isa dito sa patunay kung saan nalagay si Rizal sa kapamakan nung ipinatapon siya sa dapitan at kinaharap niya yung kamatayan. Patunay lamang yun na handa siyang malagay sa kapahamakan para lamang sa bansa natin at sa mga mamamayang Filipino. Sa C, a man honored after death by public worship because of exceptional service to mankind. So, dito, kahit bago pa man siya ma-execute, he already acclaimed ng mga Filipino and mga foreigners as the foremost leader of his people. So, bakit nga ba nasabi na ino-honored siya after ng death? Kasi, kung titingnan natin, Rizal is everywhere. Mula sa mga monumento, sa coins na piso, and sa mga stamps. The question is, who made Rizal our national hero? So, sinasabi rito na no single person or groups of persons were responsible for making the greatest Malayan the number one hero of his people. It is Rizal himself, his own people, and the foreigners. And history taught us that Bayani is a person who had exemplary act and contributed so much for the community, or by extension to country. Our very own heroes or Bayani offered themselves in service for the all of the Filipino people. Rizal's Noli in the Fili resulted in the enactment of a law now known as Republic Act 1425. So, ang Republic Act 1425 o mas kilala sa tawag na Rizal Law ay isang batas kung saan minamandato ng gobyerno na kailangan lahat ng college o universities sa Pilipinas ay ituro ang buhay at ang mga ginawa ni Rizal, lalo na ang No Limitangere at El Filibusterismo.
Kasi bakit? Ano nga bang purpose? Bakit kailangan pag-aralan? Kasi para di mawala sa atin yung pagkakaroon natin ng Filipino identity. Meaning, parang di na kasi nagiging interesado o nagkakaroon ng disconnection o detachment yung mga Filipino sa bansang Pilipinas. Kaya isinibatas itong RA 1425. Philippine Bill of 1902. Noong 1902, nagbigay ng eulogy ni Rizal si Kong Henry Allen Cooper sa US House of Representatives upang bigyang katwiran na kaya din ng mga Pilipino na mamuno sa kanilang sariling pamamaraan. Binigkas pa niya ang huling pahayag ni Rizal, which is yung, "So sir, I say to all those who denounce Filipino indiscriminately as barbarians and savages without possibility of a civilized future, that this despised race prove itself entitled to their respect and to the respect of mankind when it furnished to the world the character of Jose Rizal." Nang ibig sabihin ay pinagtatanggol ang mga Pilipino laban sa mga stereotype, which is binibigyan diin yung mga contribution ni Jose Rizal at yung karakter ni Rizal bilang isang Pilipino na kilala sa pagiging magalang. This appeal resulted in the approval of what is popularly known as the Philippine Bill of 1902. Next naman is yung second quoted meaning of hero. Sinabi ni De Ocampo na wala pa daw ipinapanganak na makakapantay sa kakayahan ni Rizal o dun sa nagawa ni Rizal bilang isang distinguished valor o yung nakikipagnegosyo sa kapahamakan. At ginamit din ni De Ocampo bilang justification sa description si Rafael Palma and Dr. Frank C. Laubach o yung American biographer ni Rizal, na yung novel ni Rizal is ang meaning daw ng hero ay yung, kumbaga meaning ng hero ay hindi mo iniisip yung pansariling interest mo, kundi ang iniisip mo ay kung ano yung makakabuti para sa iyong bansa. Next naman is yung third quoted meaning of hero. Sinabi ni De Ocampo na si Rizal daw ay isang tao na pinarangalang pagkatapos ng kamatayan dahil sa kanyang pagmamahal sa bansa. Ang sumunod naman na sinabi ni De Ocampo na bago pa man bitahin si Rizal ay kinikilala na ito ng mga Pilipino bilang pangunahing pinuno sa kanyang bayan. Writing from the Barcelona to the Great Malayan on March 10, 1899, Marcelo H. del Pilar said, "Rizal no tiene un derecho a morir. Su nombre constituye la más pura e inmaculada bandera de aspiraciones y plaridel. Los suyos no son otra cosa más que inmaculada unos voluntarios que militan bajo esa bandera." Ibig sabihin ay wala pang karapatang mamatay si Rizal dahil ang kanyang pangalan ang pinakadalisay at pinakamalinis na watawat ng mga adihakain. At ang kay Plaridel ay walang ibang dahilan kundi ang mga malinis na voluntaryong militar sa ilalim ng watawat na iyon. Sumulat din yung amigo ni Rizal na si Fernando Acevedo noong October 25, 1889 sa Saragossa, Spain. Ang sinasabi niya dito ay, "Nakikita ko sa iyo ang huwarang Pilipino at ang iyong dedikasyon sa pag-aaral at ang iyong mga talento ay nailagay sa taas at yun ang aking hinahangaan at iginagalang." De Ocampo proposes that Rizal is a man honored after death by public worship because of exceptional service to mankind. The following is De Ocampo's long justification in part. So, we can say that even before na execute si Rizal, madami nang nagsasabi at nagke-claim na both Pilipino at saka mga foreigners is Rizal daw is the foremost leader of his people.
Noon ngang March 10, 1889, from Barcelona to Great Malayan, nagsulat si Marcelo H. del Pilar at sinabi niya kay Rizal is parang ganito yung sinabi niya kay Rizal. Rizal has no even the right to die. His name constitutes the purest and most immaculate plug of aspirations, and Plaridels are no other cause than immaculate volunteers who are militant under that plug. Hindi ko masasabi kung yun talaga yung pinakang translation nun, pero batay dun sa na-research ko, yun yung lumalabas. So noon namang October 25, 1889, si Fernando Acevedo, nagsulat din siya kay Rizal ng letter from Saragossa, Spain. Tapos sinabi niya dito na, I see in you the model Filipino. Your application to study and your talents have been placed on a height which I revere and admire. So dito naman sa slide na to, makikita natin yung 4 foreigners who recognize Rizal as the leading Filipino in his time. Isa na dyan si Ferdinand Blumentritt, Napoleon M. Kiel, Dr. Reinhold Rost, and Vicente Barrantes. Dito naman makikita natin yung sinabi nung 4 na foreigner na nag-recognize kay Rizal na siya daw yung leading Filipino in his time. So si Prof. Ferdinand Blumentritt, sinabi niya kay Dr. Maximo Viola noong May 1887 that Rizal was the greatest product of the Philippines and that his coming to the world was like the appearance of a rare comet whose rare brilliance appears only every other century. Tapos, yung sinabi naman ni Napoleon, yung nakalagay dyan, parang ang nakalagay dyan is, I admire in you a noble representative of colonial Spain. Parang ganun yung sinabi niya dyan. Tapos, yung sinabi naman ni Dr. Rost, una per la hombre. Tapos, sabay yung kay Don Vicente Barrantes, sinabi naman niya na Rizal was the first among the Filipinos. Yun yung mga sinabi na ng mga 4 na foreigner na nag-recognize nga kay Rizal. Kaya parang noon pa lang talaga bago pa ma-execute si Rizal, madami nang nagke-claim na si Rizal nga is a foremost leader of his people. So next naman po ay sinasabi po dito na even before pa po magkaroon po ng outbreak po ng revolutions against sa Spaniards noong 1896 ay marami na pong pagkakataon na site na napatunayan naman na nare-recognize talaga yung leadership skills ni Rizal. So as per example nga po dito, yung sinasabi po na in early part po ng 1899, he was unanimously elected by Filipinos in Barcelona and Madrid. So as an honorary president po ng La Solidaridad. Tapos po ay noong January 1891 naman po ay napili din po siya na maging responsible or chief po ng Spanish-Filipino Association. So, aside from that po ay he was also a founder po ng moving spirit po ng La Liga Filipina sa Manila. Tapos po ay history tells us that revolutionary society known as Katipunan likewise acknowledged Rizal leadership. So, kahit po sa Katipunan ay na-acknowledge po yung leadership po ni Rizal dahil po sa greatness ay ginawa po siyang honorary president by using po yung family name po ni Rizal as password po dun sa mga third degree members. Kasunod po ay yung sabi po dito na isang taon po after po na execution ni Rizal, si General Emilio Aguinaldo po at ang mga revolutionary ships na pinatapon sa Hong Kong ay nagkaroon po ng commemorative program noong December 29, 1897 kasabay po ng first anniversary po ng Heroes Execution and Martyrdom. Then, yung public appreciation po sa mga nagawa ni Rizal sa ating bansa at saka po yung mga tributes na ginagawa po ng revolutionary government sa memory ni Rizal, yun na po yung naging kabayaran po. Then, noong September 15 naman po, 1898,
si President Aguinaldo po ay in-invoke yung spirits of the departed heroes of the fatherland, lalong-lalo na po si Rizal. Kasunod naman po ay yung mga pangyayari po noong December 20, 1898 sa revolutionary capital po of Malolos. So, dito po ay si President Aguinaldo po ay inisyo po ang first official proclamation na ginagawang December 30 po yung Rizal Day. Then, katulad po na proclamation na in-order po na yung Filipino flag po ay naka-half mast po simula tanghali ng December 30, 1898 and the closing po ng all government offices po during the whole day of the December 30. Tapos po ay ang mas impressive pa po dun sa Rizal Day program sponsored by the Club Filipino na ginanap po sa Manila noong December 30, 1898. Yun po. Next naman po ay sinasabi po dito na ang mga Pilipino daw po ay hindi naman mag-isa nagluksa sa pagkamatay po ng kanilang bayani at iniidolo. Dahil kahit sa intellectual at scientific circles po ay ramdam na ramdam din po ang pagkawala ni Jose Rizal. Tapos po ay bilang isang kolig at isang kaibigan ay ramdam din po talaga ang kanyang paglisan. Tapos po ay si Dr. Camilo Osias po at saka si Wenceslao Retana ay pareho po nagsalita po ng pagbibigay pugay po at saka pagbibigay galang po sa after po ng pagkamatay ni Rizal. Among the scientific meteorological services held specially to honor Rizal, the one sponsored by the Anthropological Society of Berlin on November 20, 1897 at the initiative of Dr. Rudolf Virchow, its president was the most important and significant. Dr. Edsler recited the German translation of Rizal's My Last Farewell on that occasion. So during Dr. Rudolf Virchow's time, maraming mga naganap na scientific necrological services para ma-honor si Rizal. Pero yung pinaka naging important at significant during his time was the ones na na-sponsor ng Anthropological Society sa Berlin noong November 20, 1897, in which si Dr. Edsler ni-recite niya yung German translation ni Dr. Jose Rizal entitled My Last Farewell. The newspapers, magazine, and some other periodical throughout the civilized world in Germany, Austria, France, Holland, London, and the US, Japan, Hong Kong, and Macau, Singapore, Switzerland, and Latin American countries publish accounts of Rizal's martyrdom to render homage to his greatness, according to De Ocampo. So, because of the publishment of Rizal's work all throughout the civilized world, it became another reason for Rizal to be more recognized and for us to render honorability to Rizal's works and greatness. Next naman is yung comment na ni De Ocampo. So si De Ocampo nag-comment siya na dapat si Andres Bonifacio yung na-acknowledge as the first Filipino national hero, hindi si Rizal. Bakit? Kasi related to this claim kasi is argumentative siya na sinabi ni De Ocampo na Rizal never held any gun, rifle, or a sword in fighting for the liberty and independence of our country. So in-explain niya at sinabi rin niya that quoted by him was our people in exercising their good sense, independent judgment, and unusual discernment have not followed the examples of many other nations in selecting and acknowledging a military leader for their greatest hero. Tapos kinote niya, sinama rin niya sa quotation niya yung comment ni Palma na sa Rizal versus Bonifacio debate, in which sinabi ni Palma na although yun ngang Penny Rizal is it can be a demonstration of the mighty sword to redeem a people with their political slavery. Totoo naman daw yon. Pero kasi in Bonifacio's case, it was indeed need of power and kailangan ng revolution. At the same time, is yung revolution na prefer ni Bonifacio is yun yung effect ng consequences ng spiritual redemption na sinulat nga ni Rizal. Kaso,
pagbabasehan natin dito is yung point ng importance ng previous work ni Rizal na mas superior daw ito kay Bonifacio because although si Bonifacio is nagkaroon siya ng immediate result yung kanyang pag-start ng revolution, mas durable naman at saka mas permanent naman daw yung effects na nagawa ni Rizal through his work and by the use of his pen. Hello everyone. So ngayon naman po itatakil naman po natin ay conclusion. So ngayon po ito po ay ginawa po ni De Ocampo. So sabi po dito, sino nga daw po ba yung gumawa kay Rizal bilang pangunahing bayani po ng Pilipinas? So ang sagot po dito ay wala daw pong iisang tao o grupo ng mga tao ang may pananagutan sa paggawa po ng pinakadakilang malayan bilang pangunahing bayani po ng kanyang tao. So si Rizal daw po mismo ang kanyang sariling bayan at ang mga dayuhan daw po ay sama-samang nag-ambag or nagbigay ng parte upang siya ay maging pinakadakilang bayani po at martir ng kanyang bayan. So, wala daw pong anumang papuri at kanonisasyon ng kapwa Pilipino at dayuhan ang makapagpapalit kay Rizal sa isang dakilang bayani kung hindi niya daw po taglay ang kanyang sarili. Sa kanyang sarili po yung tinatawag ni Palma na mahusay daw po na katangian at kagalingan. Ayon naman po sa isang website po sa internet na tinatawag po na Quora.com, ito po ay ginawa po ng isang historiador na si Norman Owen. Direkta niya pong sinasagot dito ang opinyon na si Rizal nga daw po ay isang bayani na gawa ng Amerikano. Sabi niya daw po dito, ngunit marami nga daw po na sa mga Pilipino ang ginawang pambansang bayani ni si Rizal bago pa man dumating ang mga Amerikano. So, ang katipunan daw po mismo ay pinarangalan si Rizal at ang pagsaliksik ni Reynaldo Lieto ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagpupuri na ito. So, tumatagos daw po ito sa mga magsasaka, lalo na sa rehiyon ng Tagalog. So, kaya't maaaring ipangatwiran nga daw po na ang ginagawa ng mga Amerikano ay opisyal na nagpapatunay sa isang desisyon na hindi opisyal na ginawa ng sambayan ng Pilipino na si Rizal ang pinakadakilang Pilipino. So, sabi niya po dito, dapat niya daw pong sabihin na bilang isang tagalabas na nag-aral ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 50 years, nakita niya daw po si Rizal na siya yung pinakakahangahangang Pilipino na karapat-dapat na maging pambansang bayani. So, siya daw po ang pinakadakilang nobelista ng bansa at kabilang siya sa mga pinakadakilang Sanaysay, Mananalaysay at Makata at gayon din po ay inalay niya ang kanyang buhay. At kalaunan nga po ay siya ay namatay. So, sa kapakanan po ito ng mga Pilipino. Nagkaroon po nga siya ng mga kapintasan. Sino naman po ba ang hindi, di ba? At lahat naman po tayo ay nagkakaroon ng kapintasan. Ngunit yung kanya po bang mga exceptional characteristic po na pagiging matalino, pagkamalikhain at pagiging makabayan ay bihirang mapantayan po na sa alinbang bansa. So, dapat na po siyang ipagmalaki ng Pilipinas ayon nga po kay Norman Owen. So, dito na po natatapos ang aming pong reporting at nawa po ay marami po kayong natutunan.